Hello guys! Welcome sa aking munting YouTube channel. Next left onto Crescent Avenue. At ayan, gamit na nga natin yung ating Continue for 2 kilometers. GoPro Hero 13 Black. At ang oras na ngayon is 4:06 ng hapon, pero napakatindi pa rin ang sikat ng araw. At may pupuntahan tayong lugar, beach. So maglilibot tayo doon. At susubukan din natin magpalipad ng drone. Dinala din natin yung drone. Medyo kinakabahan lang ako dito sa mounting nitong camera ngayon, kasi yung sanction niya bumibitaw sa salamin ng sasakyan. So nangangamba ako na baka malaglag kaagad tong ating GoPro Hero 13 Black. Unang gamit pa lang, malalaglag na, babagsak. Pero hopefully wag naman sana. So yun nga, alas 4 ng hapon, pero isipan pa rin natin lumabas kasi boring sa bahay. At ang estimated na oras ng biyahe is 26 minutes. So hindi naman siya ganun kalayo. And late naman lulubog yung araw ngayon, kaya kahit late din tayo umalis doon, mga 7, maliwanag pa. Continue for 3 kilometers. Nag-aabang na ano dun, Lespo Police. Doon talaga yung pwesto nila sa paglagpas ng tulay na yun. And kung minsan nagkakandak sila dun ng random check, breath test. So kapag napadaan ka doon at nakainom ka, yari. And kaya naman wala namang breath test, may nakatambay lang na pulis doon. Usually ang inaabangan nun yung mga mag-overspeed. Bali pang-apat na beses na yata nating
makapunta dun sa lugar na pupuntahan natin ngayon. Ang reason ko kung bakit dun ako maglilibot ulit is medyo familiar ako dun sa lugar. At least kahit pa paano alam ko kung saan ako pupwesto dun para magpalipad ng drone. Kasi mahirap pag di ka familiar dun sa lugar tapos magpapalipad ka ng drone. Baka mapuntahan natin lugar maraming tao. At least yun nga, alam na natin yung lugar, familiar tayo. So makakapwesto tayo kung saan yung banda na walang tao masyado. Masita rin kasi tayo na nagpapalipad ng drone. Pero hindi naman siguro. Doon naman tayo papwesto sa malayo nga sa mga tao. At the same time yung hindi tayo masyadong visible na nagpapalipad tayo ng drone. At magpapalipad naman tayo ng drone with caution pa rin syempre. And hindi tayo lalagpas dun sa height limit na allowed. Turn left onto Diamond Beach Road. So guys, first time ko pala dito. Iba pala yung sinasabi kong pang-apat na beses ko na sanang mapupuntahan. Diamond Beach Road for 3 kilometers. Blackhead pala yun. Ang sinelect ko pala ngayon, ano? Ang sinelect ko sa map is Diamond Beach. Blackhead pala yung sinasabi ko kanina. So, first time natin dito. So, hindi pa familiar pala sa lugar na to. Pero hahanap tayo ng lugar na or pwesto na pwede tayo magpalipad ng drone. Pakita ko sa inyo yung lugar, tsura ng beach. So ayan na guys, tanaw na natin yung dagat dito. At estimated is 1 minute. You know, bali yung sinasabi kong lugar kanina na napuntahan ko na dati, yun nga yung Blackhead, is karugtong lang din ito. Dapat kasi dun sa kinaliwaan natin kanina kung saan may nakalagay na signage ng Diamond Beach, dapat di tayo kakaliwa doon. Kung dun man tayo pupunta sa kabila sana, dire-diretso lang sana tayo. Pero dahil nga ang sinelect natin is Diamond Beach, so dito tayo napapunta. Diamond Beach North. So diretso tayo. You have arrived. Cancel na natin to. Ito tayo sa mismong beach. Pinapahinto na tayo doon sa runabout eh. Wala naman tayong paparadaan to. So ito merong school dito, public school. Holiday Point Public School.
private property. Private pala to. No public access to beach or facility. Ay nako, mali tayo. So kita nyo yun guys, oh, merong ano sa ano. Ay dun para tayo magano. Ayun oh, merong rabbit. So dito tayo mag backing. Private pala to. Saan yung way papunta ng dagat mismo? Ayun oh. Kita nyo ba yung guys, may rabbit na maliit. Yun, tumakbo. So babalik tayo. So tingnan natin dito guys kung anong meron dito. Kasi dito tayo pinapakaliwa kanina eh, na roundabout. Pinapakanan pala, sorry. Baka tama naman yung sinasabi niya, no? Google Map talaga. Okay. Ito nga, may entrance siya na ano. May daanan papunta ng ano, na pwede kang makababa ng beach. Okay. Kaso may available kayang parking. Available kayang parking lot. Ayun, meron sa dulo. Marami pala. Marami pala available. So andito sa kanan natin yung daan pababa ng ano, beach. So maglalakad tayo papunta ron. At ang oras na is 4:39 ng hapon. So tara, baba tayo dun. So ito nga guys, nandito tayo ngayon sa Diamond Beach. Yan. So tingnan natin kung may signage na bawal magpalipad ng drone. Wala naman. So maghanap lang tayo ng lugar na safe tayo makapagpalipad ng drone. So kung mapapansin nyo dito, meron silang banlawan. After mo maligo sa beach, pwede kang magbanlaw dyan for free. Tapos yun, may painuman ng dog. Kaso puro buhangin. Turtles nesting in this area. Okay. So tara, baba tayo dito. Lakas ng alon. May mga ilan na naliligo. So tara, diretso tayo sa baba. Mukhang hindi pala magandang pumwesto dito para magpalipad ng drone. Kasi kung mapapansin nyo, open lang siya. And maraming, may mga ilan na naliligo pala. Hindi naman ganun karami. Hanggang dun sa kabilang side na yun. And dun meron din. So parang mas maganda nga yata kung dun tayo pupunta sa Blackhead. Kasi dun may rock formation dun. Yun na rin yun. Pag dinire-diretso natin yung daan kanina, ang bagsak natin doon sa may maraming puno na yun. Tapos may mga rock formation. Kaso kung lalakarin naman natin, napakalayo.
para mas maigi na lang na ikotse na lang natin, drive na lang natin. Lakas ng alon. Pwede rin sana tayo maligo kaso hindi ako nakapagdala ng ano, bihisan. Tsaka nakaligo na rin kasi ako kanina sa bahay. At kaya ako nasabing magkakarugtong lang yung beach na yun, Diamond Beach. Ito nga, Diamond Beach. Tapos yung Blackhead, ito na yun, Diamond Beach. Tapos yung side na yun, yun na yung Blackhead. Tapos sa Blackhead may susunod na naman na beach, ibang beach na naman ang pangalan. Takas na alon. So lipat na lang tayo dun sa kabila, sa may Blackhead, para hindi sayang yung oras natin. Hindi advisable na magpalipad ng drone dito. Medyo ano tayo, visible sa mga ibang tao na nagpapalipad ng drone, and baka isipin nila is kinukuha na natin sila. So dun tayo sa lugar na mas safe. So yan, pabalik na tayo ng sasakyan. At ayan si Itim. Dito natin pinarada si Itim. Napakatindi pa rin ang sikat ng araw. Galasin ko na. So ayan, lilipat tayo dun sa Blackhead Beach. Kasi doon merong mga rock formation doon na pwede tayong pagpwestuhan. Dito kasi more on ano, open space, puro buhanginan. And may mga naliligo nga. So hindi talaga advisable na magpalipad ng drone. Biyahe naman doon is 6 minutes magmula dyan sa inalisan natin papunta doon sa kabila. 6 minutes lang. And yun nga, dahil sabi ko kanina, pang-4 na beses ko na yata pupunta ron. And may ginawa na rin akong vlog dati yung sa area na yan. In-explore ko, inabot ako ng gabi. In 400 meters, turn left onto Redhead Road. Redhead Road. Guys, narating din natin ang Blackhead Beach. Nakaligo na rin ako isang beses dito, kaso hindi sa mismong dagat, pero kasing swimming pool dyan sa may gilid. Pero yung tubig niya galing din doon sa dagat mismo. Doon tayo naligo.
parang pabo. So saan ba tayo paparada? Dito kasi tayo ano eh, magtitingin ng mga pwesto natin na pagpalipadan ng drone. So lakad na lang siguro tayo pababa, pero dito na tayo magparada. Dito tayo sa tabi ni Ferusa. So dyan natin pinarada si Itim, tapos babalik tayo sa baba, ikot tayo. Ayun, kung makapansin nyo naman, oh, napakaganda talaga ng lugar. Bali doon tayo galing sa part na yun, may mga naliligo na yun. Tama ba? Parang hindi yata. Parang doon pa yata sa likod nung ano na yun, nung may mga rock formation na yun, sa kabilang side pa yata. So tara, baba tayo doon sa mismong beach. Meron mga ano doon, parrot, yung kulay pink yung bandang leeg, tapos gray yung mga pakpak. Nakapasok na rin tayo sa looban niyan kasi may ano dyan eh, merong lookout. Pero ngayon dito tayo sa baba, doon tayo maghanap ng pwesto na pwede natin paliparan ng drone. Ganda ng bahay dito, halos karamihan may mga veranda, tapos nakaharap lahat sa ano, sa dagat. Kaya rin tayo bababa rito kasi magbabanyo muna ako, nasi-CR na ako eh, naiihi na ako. Pero kasing public toilet dyan. Pwede naman sana tayo mag-parking dito, kaso yung nakita kong available na parking, late ko na na-realize na ano pala, wala nakaparada. So yun, lumagpas tayo, kaya dumiretso tayo doon sa taas. Pinayata to si ate ah. Sunday Seafers bar opens 3 PM. So yan, Blackhead. May mga ilan pa naliligo. Pero dito may swimming pool dito, yung sinasabi kong niliguan ko nung nakaraan. Dami ng tao sa taas oh. So yan, nakapag-CR na tayo. At yan, meron din silang faucet dito. Tapos yun, ang ganda ng lugar talaga. Tapos dito yung swimming pool na niliguan natin, ayun. Tapos dito tayo nagbanlaw after natin maligo. Ayun, may banlawan dyan, ayun. Kaso nga lang, wala tayong dalang pamalit ngayon, kaya hindi tayo makakaligo. So doon tayo pupunta, didiretso tayo dyan sa kabilang side nitong bundok na to. So tara guys. So yun guys, Blackhead Ocean Bats. So tinitingnan natin kung merong warning na bawal magpalipad ng drone. So wala naman nakalagay.
At yung tubig na yan, tubig dagat na yan, yan din yung pumapasok doon sa swimming pool na yan. So doon tayo pupunta guys. Dito kasi masyadong delikado kapag pupunta ka rito. So bihira yung mga taong pumupunta rito. Although meron naman mangilan-ngilan. Kasi may part din dyan sa likod niyang parang bundok na yan. May pwede ka ring spot na pwedeng liguan. Nag-try din kaming mamingwit dati dyan, kaso dire kami nagtagal kasi napakalakas ng hangin, kaya umuwi na lang din kami. So hopefully lang walang masyadong nakatambay dito or walang mga naliligo, para uy, nagulat ako doon sa ano yun na uwak. Nakakatakot na wala. Bumaba na siya guys, yung uwak. And yun nga, hopefully walang masyadong tao rito, para hindi tayo mailang na magpalipad ng drone. Lakas ng alon. Meron palang daan dito paakyat, kasi masyadong matarik. Parang tumataas na yung level ng tubig, high tide yata. Tapos dun sa ibabaw, dun sa taas, dun tayo nakapark yung sasakyan. Yun o, ganda o. Yun lang, mataas ang tubig. Hindi tayo makatawid doon sa kabila, sa likod nito. Mataas ang tubig. So yan, nandito tayo ngayon sa Blackhead Beach, dito sa mga rock formation dito. Pero yung beach mismo nandun sa side na yun, nilagpasan natin kanina. Oo nga, mataas ang tubig. Nung nakaraan kasi nakakatawid pa kami doon sa kabila.
Pero ngayon mataas ang tubig, mataas ang level, kaya hindi tayo makakatawid din sa kabila. Tapos merong parang maliit na kuweba dyan sa likod nito. Yun nga lang din natin mapupuntahan kasi delikado, mahirap na, baka di tayo makabalik kapag lalong tumaas yung tubig. Dito pa lang di na tayo makakatawid And pagkakalam ko dito banda yung lookout, sa banda na to or doon pa banda sa kabilang side. Kasi pag nandun ka sa lookout, kitang kita mo itong part na to sa ibabaw. Tapos yun nga yung sinasabi kong pwedeng liguan doon. May spot doon na para siyang bukal na maliit na nililiguan din talaga. Nung nakaraang punta namin dito, may naliligo dun sa part na yun. Sayang lang, di natin mapupuntahan. Yung papakita ko sana yung maliit na kuweba. Hindi naman siya ganun ka haba yung kuweba na yun. So yun, napakataas So siguro dito pwede tayo makapagpalipad ng drone dito. Tama, dito na lang tayo magpapalipad ng drone kasi wala namang ibang tao rito. So yan guys, papalipad na tayo ng drone kasi baka tumaas lalo yung tubig, di tayo makabalik doon sa kabila. Kaya chinek ko muna kung nag-iba yung status ng level ng tubig, pero okay pa naman, makakatawid pa naman. And napapansin ko kasi na medyo lumalayo na yung part na aabot ng alon. Kanina hanggang doon lang yata siya. So palipad na tayo ng drone.
So ayan guys, nalobat na yung ating tatlong battery ng drone. At ayan, naka return to home na siya. So ayan, inalanding natin sa kamay natin. So ayun guys, all good na tayo. Lobat na yung tatlong battery. And ang oras na rin is 7:02 na pala. Gabi na pala. Pero kung mapapansin nyo, napakaliwanag pa. And mukhang wala na masyadong tao dun sa beach na dinaanan natin at saka dun sa swimming pool. So mag-impake na tayo. Kasi delikado rin, baka tumaas masyado yung tubig, di tayo makatawid pabalik. So mag-i-impake lang ako. So ayun guys, babalik na tayo dun sa pinagparkingan natin. Kasi malapit na rin dumilim. Kasi nga pasado alas 7 na, 7:05. At napapansin ko na medyo tumataas na rin yung tubig. Mahirap nang abutan tayo ng dilim dito. Mahirapan tayo makabalik. At malamang sa malamang wala na rin masyadong tao ron. And nakita ko kanina sa footage nung drone, mag-isa na lang yung sasakyan natin doon na nakaparada. And ayun, nasulit naman yung palipad ng drone. Yun nga lang, kailangan pa talaga ng practice sa pagpapalipad. Kasi halos yung nakukuha kong footage, halos pare-pareho lang yung ano, pare-pareho lang yung angulo. Hindi ko pa talaga masyadong gamay. Aba, lakas ng ano na yun. Aray, aray ko. Ouch. Sumabit. Yun nga, di ko pa masyadong gabay na magkuha ng mga footage sa drone. So halos paulit-ulit lang yung nagagawa kong footage. Lakas ng alon. And regarding naman dito sa ating GoPro Hero 13 Black, okay naman yung battery na nabili ko. Medyo matagal siya malubat. Kasi chinarge ko muna siya kanina nung after ko siya i-unbox dun sa pagkaka-package na. So chinarge ko muna kasi yung unang ginamit ko 46%. After natin nung pag-update nitong camera, chinarge ko muna yung battery kasi nga nagplano ko na maglibot ngayon. So chinarge ko yung battery. And hanggang ngayon ginagamit ko pa rin yung isang battery pa lang yung nasalpak ko. So yung spare natin hindi pa natin nagagamit. At syempre mukhang quality pa rin naman yung footage ng ating video. Syempre GoPro yan, so quality naman talaga. So lahat ng video ko dito sa YouTube channel ko is, ang kadalasang gamit natin is yung GoPro camera. So quality naman talaga. Mapapansin nyo naman sa mga video ko rin, malinaw yung footage. And ayan, mukhang wala na nga talagang tao kasi alas 7 na, alas 7 ng gabi.
pero napakaliwanag pa. Pero may mga ilan pa doon na naglalakad sa buhanginan. So yung tubig nitong swimming pool na to nanggagaling lang din doon sa tubig dagat. Ayun, parang may pump yata ron, siya yung nagsusupply ng tubig. At nakaligo na rin ako isang beses dito. Pero sa dagat mismo hindi pa yata ako nakaligo rito sa dagat. Sa kahit saang dagat ng Australia hindi pa ako nakaligo. Ito pa nga lang yung unang beses natin sa swimming pool na to. Pero tubig dagat pa rin naman siya. At dito nga tayo nagbanlaw dati. Ganda ng aso, Dalmatian. Ang ganda ng aso, Dalmatian. Tapos ayun, may mga naglalakad pa. Meron pa rin dun. Ang ganda ng pagkakahilera ng mga puno na to, pine tree. Blackhead Beach. So ayan, uwi na rin tayo kasi magluluto pa pala ako ng pambaon bukas. So nandito yung sasakyan natin, dito naka-park. Kung mapapansin nyo nga, ang gaganda ng mga bahay dito. Yung mga veranda, halos lahat nakaharap sa beach. So akit tayo dito kasi andito yung sasakyan. Hindi, may dumating yata nag-park din. And kung mapapansin nyo, yun, yung buwan. No camping in this reserve. Penalties apply. So bawal mag-camping dito. And then ang dami mga kalimutan ko na naman tawag dito eh. Basta may bush yung pangalan nila. Bush duck ba ata to? Bush duck or bush chicken, parang ganun yata. Isang uri ng pato. So ayun na, natatanaw na natin si Itim. Doon siya nakaparada. So ayun, nakapagod din maglakad paahon. So darating siguro tayo sa bahay mga 7:45 na. 7:45 ng gabi. So ayun guys, uwi na rin ako kasi nga 7:18 na. 7:18 ng gabi. Pero kung mapapansin nyo nga yan, napakaliwanag pa. At ang estimated na oras ng biyahe is 23 minutes. So darating ako doon mga 7:45 na nga siguro. So dito ko na lamang din tatapusin tong video na to guys. Maraming salamat sa panonood. At muli, Kuya Ray, see you on the next one. Bye!